Marketing Director na si Marketing Director Arniel po para po mag-lead po sa ating panalangin. Marketing Director Arniel. Yes po, Tita. Sorry. Tayo po'y manahimik sandali at ating simulan ang seminar na ito sa panalangin upang gabayan tayo sa ating webinar. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Amen. Panginoon, nandito po kami, nagtitipon sa ngalan mo. We glorify you, O Lord. We praise you, Lord God. You are our King, Lord Jesus Christ. Before we begin our seminar, we ask forgiveness for our sins in words and in actions. Please forgive us, Lord God. Lord, we thank you for our life. We thank you for the good health. We thank you for the everyday guidance, and thank you for keeping us safe during this pandemic. Salamat po, Panginoon. Lord God, nandito po kami upang pag-aralan namin ang tamang pag-iipon at ang pagpapalago ng mga pirang pinaghirapan namin. Sana, Panginoon, ipadala mo ang iyong Holy Spirit upang gabayan kami at ang aming resource speaker na si CEO Tito Joey at ang lahat ng nandito po. Ito ay malaking tulong para maintindihan namin ang tamang pangangalaga at ang personal finance management. Ito ay malaking tulong sa bawat pamilya namin. Sa pamamagitan nito, mapapangalagaan namin ang bawat kinikita namin. Lord, please guide us at sana po lang tinatanim sa seminar na ito ay mapangalagaan at mapalago na sana ay makapagsimula na kami ng pag-iipon sa tamang paraan. Ang lahat ng ito ay pinapanalangin namin sa ngalan ni Jesus, aming Panginoon, mula noon, ngayon, at magpakailanman. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Amen. At para po ipakilala ang ating speaker for this morning, SMD Agnes, can you please do the honor? Good morning po sa ating lahat. Good morning po. Ang po, tita. Improve to yata ako, nagulat ako. Opo. Okay. Ang ating pong speaker ngayon ay ang aming pinakamagaling po na mentor sa IMG dito po sa Saudi Arabia. Isa po siyang CPA, at the same time, an associate financial planner. Siya po ay walang iba kundi si CEO Joey Villanueva. Thank you very much, Senior Marketing Director Tita Agnes. At sa inyong lahat po, good morning galing sa Jeddah, Saudi Arabia. Sa taong ito, I will be working here in Saudi Arabia for 30 years.
At sa 32 taon na nandito ako, puro pagpapasalamat sapagkat isa po ako sa mga pinalad na maganda yung aking napagtrabahuhan. Kaya inisip ko na dapat magkaroon ako ng isang opportunity na sana pag uwi ko sa Pilipinas, hindi na ako bilang isang accountant na nagtatrabaho sa isang kumpanya, kundi sana mayroon na din akong sariling negosyo. Kaya nag-ipon at dahil nga nandito sa Saudi Arabia, kinakailangan may ka-partners ka sa Pilipinas para magkaroon ka ng negosyo. Anong ibig sabihin noon? Ang ibig sabihin noon, kinakailangan magpadala ka ng capital at kailangan may ka-partner ka doon. Kasi doon ang negosyo sa Pilipinas. Sabi ko, kahit na maliit lang sana, okay na yon. Basta pagbalik ko, di ako na yung magmamanage at papalakihin ko lamang. Ito ay isang pangarap na nasa puso at nasa isip ko. Pero 32 years na ako sa Saudi Arabia. Halos marami na din na mga negosyo mula sa pagbe-bakery, sa pagpipiggery, sa farming, sa pagmamanage ng palaisdaan, delivery, pagkakaroon ng jeep, ng truck. Nag-start din kami nung parang eskwelahan. Puro start lang pala iyon. Sapagkat itong mga inaakala kong negosyo na makapag-start ay walang nangyari. Naubos lang yung aming mga kapital. Kung minsan nagkasamaan ka pa ng loob, frustration, nag-stress lang ang aking natanggap. For 32 years, sinikap ko na, di ba? Sabi natin, kailangan mag-invest sa education. Kaya for the years, sinikap namin na pag-aralin yung aking mga anak. Pinag-aral namin sila sa pinakamamahal na eskwelahan. 3 sa aking anak are all graduate of Ateneo de Manila. Ang aking panganay ay doktor. Aking pangalawa is nagtatrabaho sa International Bank sa Pilipinas ngayon. Ang pangtatlo ko ay nag-aaral pa din. Nangabugasya sa Ateneo pa din. Yung aking pang-apat is still studying at CEU Makati. So, halos okay naman, no? Pero bigla po akong nagising nang magkaroon ng mga pagbabago. Pagbabago sa Saudi Arabia na maaaring maging challenge sa inyo, katulad ko. Imagine for 30 years, maganda naman yung iyong trabaho dito sa Saudi Arabia. Akala mo wala nang katapusan. Feeling mayaman ka dahil buwan-buwan nagsusweldo ka kasi. Hindi mo naalaala na matanda na pala tayo. At nagbabago ang ekonomiya. Paano kung bigla na lang akong pinauwi katulad ng karamihan sa amin? Mayroon ba akong babalikan? Liban sa maliit naming condominium na siya naming tirahan ngayon, mga diploma ng aking mga anak
Masisiguro ba nito ang aking maalwan, masayang retirement? Kung wala naman akong natira dahil nga sa kakanegosyo nang wala namang napuntahan. Bigla po akong kinabahan. Ang kaba na ito ang hindi nagpatulog sa akin. Isa akong accountant. Bakit? Hindi ko naisipan na isang araw, pag ako ay nag-retire, dapat marami akong pera. Sapagkat yun yung pera, ang siyang maging kasama ko sa aking pagtanda. Ito yung mga challenge na nakita ko. Bigla akong nagsimula noong tinatawag na savings and investment na hindi na kailangang makipag-partner na kanino man. Pero nakakalungkot. Sapagkat yung pag-i-invest pala, kinakailangan ginawa ko na noon sa tamang paraan. Sa umagang ito, babalikan natin yung mga dapat na ginawa ko ng maaga pa para hindi na sana ako dumating dito. At sana ang aking naranasan ay maging isang aral sa atin lahat. Na hindi dahil sa pinag-aral natin yung ating mga anak ay maging retirement fund na natin sila. Hindi dahil nag-start tayo ng negosyo, ay bigla na lamang itong lalaki. At hindi na tayo mangangailangan ng pera pa. Hindi dahil sa nagsusweldo ka ngayon, ay habang buhay na iyon. Nagbabago po yung mga market. Bilang sa accountant, alam ko na dati isang malaking departamento kami. Pero ngayon, pwede na isang accountant at isang computer lamang. Ang pagbabago sa Saudi Arabia ay napakabilis. Dati, napakadali lang maghanap ng trabaho ngayon. Noon. Pero ngayon, naghahanap kung sino ang dapat titigpasin. Yung iba, hindi pinapasweldo. Itong pagbabagong ito ang magbibigay sa atin ng katanungan. Itanong natin sa ating sarili. Hanggang ngayon ba, secured pa din tayo? Habang buhay ba yung trabaho mo? O gusto mong habang buhay na magtatrabaho? Kung ang sagot mo dyan, hindi. Gusto mo yung pagbabago, ayaw mo na nito, ay kailangan magbago tayo. At ang pagbabago niya nagsisimula sa pag-open ng ating isip. Kung ano ang kahalagahan ng tama na pag-i-invest. Bakit? Sapagkat kontrolado natin ang lahat ng bagay kung tayo ang may hawak ng sarili nating pera. Hindi ba tayo naman yung nagtatrabaho? Sinasabi nga natin palagi, ginagawa natin yung gabi na araw para magtrabaho at kumita ng pera. Kung tayo kumikita ng pera, ay sino ang may responsibilidad na magtipid at mag-impok, mag-save? Siyempre tayo. Tayo din dapat ang nagbibigay daan para mag-aral, para paramihin at palaguin ito. Di ba sabi ng Panginoon, kung ikaw ay maalam at nagpapalago ng maliit, ang malaki ibibigay ko pa sa iyo. Sino dapat ang nagpuprotekta nito? Di dapat tayo din. Pero natanong niyo na ba sa sarili niyo, saan nga na ba yung pera ko? Minsan nagkakatuwaan kami kasi sa isang congregation at sa isang seminar, tinanong ng aking mga kasamahan, ng mga husband din doon. Sabi nila, sa mga asawa daw,
ang pera. Whether sa asawa o sa iyo, dapat hawak mo yung pera. Sapagkat naranasan ko na magbigay ng pera sa iba para magtayo ng negosyo at kung paanong yung pera sa kamay nila, hindi ko na mababawi. Ganun ang lahat. Ang pera pala, kontrolado mo lang kapag hawak mo. Pag sa iba na, tawag niyon na scam ka na. Bakit? May kontrolado mo pa din ba yon kung iba na ang may hawak? So karamihan sa atin ng mga OFW, kahit ng mga kaibigan natin sa Pilipinas, o saan man kayo, the moment na binigay mo sa iba yung pera, kung ano man ang napagkasunduan ninyo, ang ibig sabihin nun, hindi mo na yon mababawi. Binigay mo na nga eh. Ano pa ngayon ang ipag-i-invest mo kung nasa kamay na nila? Yun halos ang karamihan ng dahilan kung bakit sabi natin sa IMG, dapat hawak mo yung pera. Paano mo hawakan yung pera? Dapat ikaw magmamanage nito. Kaya gusto natin na bawat Pilipino maging own money manager. Dapat tayong nagmamanage sa sarili nating pera. Kaya lang tanong, marunong ka bang mag-manage ng sarili mong pera? Kung marunong ka, sana hindi mo na yung binigay sa iba. Kung marunong ka, sana hindi mo na yon ipagnegosyo doon sa mga kapartner mo na hindi mo naman kontrolado. Ibig sabihin, hindi tayo marunong kaya kailangan nating matuto. Kaya kailangan nating mag-aral. At iyon yung opportunity na binibigay ng IMG sa atin. Pag-aralan natin ito. Kaya gusto natin na makasama namin kayo sa IMG sapagkat gusto namin na maging money manager din kayo. Gusto niyo bang maging money manager ng sarili ninyo? Na hindi na kayo magtatanong-tanong kung kanino pa ninyo ipamanage, saan na niyo ilalagay yung inyong mga investment. Dapat nag-decide, di ba? Ganon ang pag-control ng pera. Sapagkat alam ba natin yung pera ay kumikita din ng pera? Napag-isip na ba ninyo na ngayon tayo ay nagtatrabaho para kumita ng pera? Pero naitanong nyo na ba kung kailan ang pera naman ang kikita ng pera sa atin at tayo na ay hindi magtrabaho? Pero kung hindi tama yung ating pag-iipon, para itong butas sa ating balde. Punuin man natin ng punuin ito, kahit na maliit na patak ang lumalabas doon, magigising na lang tayo. Empty na pala ang balde na iyon. So anong dapat natin gawin? Dapat matuto tayo ng tinatawag nating solid financial foundation. At sino po ang nagtuturo nito? IMG lang ang nagpapaliwanag nito sa atin. Kaya yun ang dahilan kung bakit napunta ako at naging very passionate na magturo sa IMG. Kasi kailangan pala ng bawat Pilipino ito. Dahil bagamat tayo ay nagkakaroon ng opportunity na magtrabaho at kumita ng pera, kung hindi natin pinapahalaga ng pera na ito, ay para lang itong papel na tinatay na ngayon ng hangin palayo sa atin. Parang mga coins na bilog, tumatakbo palayo sa atin. Bakit? Sapagkat mali. Bakit mali? Sapagkat nung dumating ako sa Saudi Arabia, napakalaki ng aking mga pangarap. Gusto kong magkaroon ito, bahay, siyempre. Gusto kong magkaroon ng kotse. Siyempre, magkaroon ng lahat ng gusto ko, mabibili ko. Na hindi na maghirap yung aking pamilya. Lahat ito, pwede kong gawin. Di ba? So, nagsisweldo ka kasi. Kung bili ako ng lupa, bili ako ng jeep, hindi pa ako nasayahan sa jeep, bumili pa kami ng truck, hindi pa nasayahan sa truck. Kasi mga investment ito di ba? Kapag ka may pera ka, ang nasa isip mo is kailangan kong mag-invest. Accountant kasi ako. Alam ko na one day I'll be stopping working. So anong gagawin ko? Dapat makapag-invest na ako. Lahat ng ginawa ko investment.
At dahil sa kapag ka bumili ka ng real property, hindi mo kaagad nababayaran ito. Kaya ang gagawin mo, ipapangutang mo. Di ba? Kapag kailangan ng mga anak, kung kailangan may problema sa aming business na ginagawa, kailangan yung pera at wala akong pera, o pwede ako mag-advance sa credit card. Di ba? So, nag-pile up yung aking, kasi investment eh. Di ba? So, ano nangyari ngayon? Mayroon kang binabayarang hulugan na real property, mayroon akong binabayaran na credit card para doon sa aming business, mayroon akong binabayaran na educational plan sa aking mga anak. Na halos ang matitira na lang sa iyo, yung allowance mo na lang sa susunod na buwan. Kung minsan yung pati allowance kapag kakailangan, na ipapadala mo pa. Kaya ang dala-dala mo lang palagi kapag nag-grocery ka, credit card. Minsan, kapag ka nagkaroon ng problema, di ba? May emergency sa Pilipinas, wala kang ibang gagawin. Ano gagawin mo? Ay, yung aking mga investment kaya doon sa condominium na nabili ko, yun kaya yung aking ibenta muna para makapagpadala para sa emergency sa Pilipinas. Kasi sa Pilipinas palaging may emergency eh, di ba? Pero hindi mo magawa. Bakit? Kasi unang-una, yung condominium na nagbayad ka na ng 1 milyon, mayroong 1.5 pa na utang, paano mo, hindi mo na may bibenta? Subukan mo benta kung kailangan mo, may bibenta mo yan ngayon, bukas, kalahati pa lang nabayad mo doon. Di ba pwedeng kunin ko muna yung advances, 100,000 lang naman kailangan ko para sa emergency fund? Hindi. Doon ko napagtanto na kapag wala ka palang emergency fund, hindi mo din magalaw yung iyong mga long-term investment. Ang tatakbuhan mo, credit card na lamang. So ano nangyari sa akin? Marami akong investment na binabayaran pa, wala akong emergency fund, kaya mangungutang ako. Nag-filed up yung aking pag-uutang. Alam mo, mga 5 years ago, yung utang ko sa credit card, halos 1 milyong piso. I have to pay 1,500 real every month para sa mga interest nito. At katulad nung na-share ko na sa inyo, napakahirap sapagkat kapag wala kang pera, ang gagawin mo, babayaran mo muna yung isang card, tapos magdodraw ka doon sa isang card para pangbayad sa second card, magwi-withdraw ka ng pera doon sa second card para pangbayad sa third card. Ganon ang buhay kapag marami ka. Pero malaki naman yung sweldo mo, pero yun, nagkukulang pa din. Isa pa, kung sakali pala na hindi humaba yung buhay ko, siguro lang ko yung pagsisisi ko. Sapagkat maaaring ang iniwan ko sa aking pamilya ay mga investment na hindi pa nababayaran dahil wala akong life insurance na mga panahon na iyon. Busy ako para sa pag-i-invest at pag-iisip kung paano mapalago yung pera na bigla namang nawala kasi naswindle ka na at na-scam. Kaya pati yung insurance ko, hindi ko napagtuunan ng pansin. Tulad ng marami, akala ko ang insurance ay gastos lamang. Wala pa akong 50. Meron ako mga maintenance. Kaya napag-isip ko din, paano ka pala pagka nag-retire ako tapos wala na nga akong malaking fund? Abay, uubusin pa ng halos 5 maintenance yung aking naipon. Maintenance para sa kolesterol, maintenance para sa puso, maintenance para sa sugar, maintenance para sa
ano yan, uric acid. Mali yung aking financial foundation. Kasi ang inuna ko, yun, investment sa taas. Pagkatapos ng investment sa taas, wala na akong emergency fund. Nagkautang-utang pa ako. Wala man akong life insurance at wala akong healthcare. Accountant nga ako. At akala ko, business lang ang makakasagip sa amin. Kaya, iniwanan ko na yung lahat. Nag-business na ako nang walang napatunguhan. Ang solid financial foundation pala, katulad ng paggagawa ng bahay. Hindi iniuna ang bubong. Dapat ang inuuna mo ay yung foundation. Kaya ngayon pa lamang ako kumuha ng healthcare para sa aking sarili. Sinama ko na din yung aking mga anak. Ngayon pa lang ako nagkakahog kahit na mahal na yung premium para sa aking life insurance para kahit na paano, kahit na huli na, ay magkaroon man lamang sila. Pinilit ko din na bayaran namin yung aking credit card kahit na halos naubos yung aking service award para lang makabawas-bawas doon sa binabayaran kong interests buwan-buwan. And pinilit din namin magkaroon ng emergency fund. At yung investment na iyan at ang negosyo na iyan ay hindi na kami nakipag-partner sa iba. Kasi may ibang paraan pala. Doon ko yan natutunan sa IMC. So kung pareho ang experience na nadaanan natin, ang hamon ko sa inyo ay, bakit hindi natin pag-aralan habang may panahon pa? Sabi nga nila, kailan ba dapat nagkakaroon ng tamang investment? Palagi kong inaalit, tama, kasi pwede ka namang mag-invest pero mali, katulad ng una kong ginawa. Dapat noon pa. Pero syempre, late na nga eh. Salamat na lamang. Mayroong ngayon pa para baguhin yung natitira kong bukas habang hindi pa ako pinapauwi ng aking employer. Ito ang dahilan kung bakit ang IMG ay nagbigay ng opportunities hindi lamang para sa akin kundi sa marami pa. For 18 years, we have so many people na natulungan. Hindi pang ma-realize nila na hindi pala 16 years or 14 years of education ang sagot sa ating kahirapan. Ang sagot sa ating kahirapan ay dalawang klase ng edukasyon. Edukasyon kung saan kailangan nating matuto para humanap ng pera. Yun po ang diploma natin. At ang susunod na edukasyon ay kung paano yung perang ito na ating kinita ay ating ma-save at ma-invest in such a way na pagkatapos natin itong ma-invest, yung ating asset kasama diyan ng kaperahan ay mas malaki kaysa sa ating utang. Ang tawag natin yun is net worth. Sa aming mga accountant, ang tawag namin yun is financial position. Salin doon sa mga politiko. So dapat pala, dalawa, sabi ni Brother Bo Sanchez, ang dala nating diploma. Pag ikaw'y maghahanap ng trabaho, dala mo yung iyong college diploma, master's degree diploma, doctorate degree diploma. Pero pagka ikaw'y nakapagtrabaho at nakumita na ng pera, ang kailangan mong i-prepare ay ang iyong pangalawang diploma na yun palaging hinahanap. Magkano ba ang network mo? Ibig sabihin ngayon, magkano ang value mo, hindi yung value ng diploma mo kasi tapos na yon. Ang pinaka-importanting diploma na dala-dala mo ngayon ay kung malaki ang iyong network. Ang ibig sabihin, ang iyong pag-aari, hindi lamang ng mga real property, kundi malaking investment na pera na pwedeng magtubo para sa iyo. Sa IMG, we are told and guided how to invest correctly. Direkta na kaagad ang mga financial institution para mabilis na kaagad
at hindi na kailangan magbayad pa ng extra. Kahit na sa iyong pag-invest, kailangan maging matipid ka. Mag-save ka na. At kung maaari, pwede pang kumita dito habang nagbibigay ka ng education sa iba kung paano hawakan yung pera. Ang pera, parang naghahawak ka doon ng bigas. Kapag ka ito'y hinawakan mo at masyadong masikip, konti na lang natitira. Kapag hindi mo naman hinawakan ng maayos, palagi naman lalabas din mo ngayon. Kailangan tamang-tama lang. So, ang tamang paghawak, kailangan. Bakit nga ba? Kasi yung pera nagtatrabaho, alam ba natin yon? Kaya, ang una nating matutunan dito yung tinatawag namin na X-curve. Very simple lang ang concept ng X-curve, I know. Na sa ating buhay, financial, dalawa lang ang linya. Yung linya na mula sa taas pababa, ang tawag natin yung responsibility. At yung linya na mula baba pataas, yun yung tinatawag natin na linya para sa pera. Siyempre, noong tayo nagsisimula, bata pa tayo, we work for the money, halos walang natitira diyan kasi marami tayong responsibilidad, di ba? Kaya natin pakainin yung mga bata, i-joke natin sila, bibigyan natin sila nung matitirahan, bigyan natin sila nung magagamit sa eskwela, ang kanilang mga clothing. Kaya may binabayaran pa tayong mga hulugan. Nangungutang pa nga ako, di ba? Paano kung kayo ang nasa panahon ko nung time na bata pa ako at wala akong life insurance at di akong namatay? Sino ngayon ang iwanan mo sa responsibilidad? So, ito yung dahilan kung bakit nakikita mo na ang kahalagahan ng insurance para sa ating buhay. Dati tinatakbuhan ko yun. Takot ako doon sa mga agent. Kasi alam ko ang mga agent, ang alam lang yan, bentahan ka. At akala ko scam yun. Ngayon, kapag tapos ka na ng mga bayarin mo, sabi ko nga, for example, yung aking mga anak, dalawa, nakatapos na. Dapat yung extra na money na yon, hindi ko paghanapan, saan pa kaya ito ibibili? Bibili ko ba ito ng TV? Kailangan ko pa magbumili ng motor? Kung ano-ano ang naisip mo, hindi ba pwedeng i-invest natin yon? Kasi pag tayo at tumanda, hindi na ba tayo kakain? Siyempre kakain, hindi na ba tayo magpapagamot? Siyempre magpapagamot. Sino ang magbabayad nun? Yung ating mga anak? Siyempre mahihiya ako doon sa aking mga anak later on na manghingi ng pangpa-hospital ko. Kapag kamanood ako ng sine at wala akong pera, sasabihin ko, Kuya, pahingi naman ng allowance, manonood ako ng sine. Sino kaya ang tatay ang magkakaroon ng parang lakas ng loob na sabihin sa iyong mga anak na manghihingi ka ng allowance. Ngayon, ikaw yung nasusunod kasi ikaw yung nagbibigay ng allowance. Pero ano yung mangyayari? Pwede ka na din na pagalit-pagalitan ng mga anak mo dahil sila nagbibigay ng allowance sa iyo. Na kailangan mo hintayin yung mga anak mo bago magpa-hospital kasi wala kang pa-check up para tomorrow. Ano dapat ang ginawa natin? Dapat pala, marami tayong pera para yung tubo ng pera na yon. Yun yung magtatrabaho para sa atin. Dahil pinagtrabahuhan na natin yun ng mahabang panahon eh. Paano kung hindi ka nakapag-ipon? Napakayabang mo no, ikaw yung nagtatrabaho. Makikita mo kaya ang aking sarili na minamaliit ng iba dahil wala na akong kinikita. Alam ba niyo yung tinatawag na 10-20 rule? Na kapag gusto mong magpa-insure, very simple lang yung formula. 10 taong sweldo mo, yun dapat ang iyong value ng iyong insurance. Kaya kung ang sweldo mo ngayon dito ay 1 milyon sa isang taon, kailangan pag ikaw ay nagpa-insure, 10 milyon ang iyong insurance. O kayo, na makasama ko dito,
Kung sobra pa sa 1 milyon sa isang taon, magkano ang insurance ninyo? Mayabang ka na kapag ka 1 million ang insurance mo. Kulang po iyon. Bakit? Sapagkat para maging totoo, kailangan 10 milyon para pag nawala ka, di ba? May 10 milyon ang pamilya mo, kapag ka-invest yun ng pamilya mo, di 1 milyon din sa isang taon ng kanilang magiging income para hindi sila biglang nagulat nung mamatay ka, balik kahirapan sila. May nagtanong sa akin, kailan po ako mag-retire? Hindi ko masagot-sagot eh. Pero kung nag-aral pala ako, very simple lang ang formula. Sabi nung IMG, madali lang yan. Gawin mong 10 taon ng iyong income, 20 years ng iyong income ngayon sa isang taon, pwede ka nang mag-retire. Kung 1 milyon ang iyong kinikita sa isang taon ngayon, para makapag-retire ka, kailangan meron kang 20 million. Bakit? Kasi kapag kayong 20 million in-invest natin yun at 10% per annum, at least mga 2 million isang taon. Di ba? O ngayon, kapag may 2 million isang taon, kailangan mo ba magtrabaho, manghingi sa iba? Hindi. Kasi may 20 million ka na, may 20 million ka na nagtatrabaho sa'yo, di 2 million bawat taon meron ka. Kailangan ko ba maghintay ng 65 sa Saudi Arabia? Abay, kung 1 milyon niya kinikita ko sa isang taon, may 20 million na ako ngayon. Ha? Kailangan, hindi na ako maghihintay. Sisantihin ko na yung amo ko. Di ba? Bakit? Kasi yung pera na yun, magtatrabaho sa akin. That's how money works. Pero kung wala kang ipon, pag tinanong ka, kailan ka magre-retire, wala kang masagot. Sasabihin mo, siguro pag 65 ako. Pero pag 65 ka, wala ka pa din pera, magre-retire ka ba? Hindi pa din. Pasalamat ka sa Congress kasi sabi doon sa Pilipinas, wala nang age limit. Pero matutuwa ka ba naman? 70 ka na, inuutos-utusan ka pa din. Bakit ba kailangan natin na mag-save? Very simple lang di ba? Sabi ni Albert Einstein, para malaman mo kung yung pera talaga ay tumutubo, ibig sabihin, pag nag-invest ka, dapat madali ito makikita. Paano? Siyempre, accountant ako, meron akong alam, future value of money, compound interest. Ibig sabihin, yung pera mo, dadagdagan ng interest, yung interest at yung principal nito, tutubo pa din. Para madali yung computation, very simple lang daw. Kung sa number 72, divide mo kung magkano ang rate of return ng pera mo, makikita mo kailan ito dodoble. For example, yung iyong pera nilagay mo sa time deposit ng 4% per annum. So 72 divided by 4, meron kang 18%, 18 years para madoble. So pag nakikita niyo dito, di ba? Kung ang 29 years old, no ako nung 29 years old, may 100,000 at ang tubo nito ay 4% per annum compounded annually, hihintay lang ako ng 18 years. Pagdating ko ng 47, 200,000 na. Pagdating ko ng 65, 400 na yun. Okay na di ba? Pero kung yung bangko na iyon, medyo may opportunity na kukunin sa'yo. Pagkatapos din na-receive yung 100 mo, dadalhin niya doon sa kanyang mga investment kung saan tumutubo ng 12% per annum. So, ibig sabihin, itong bangko na nilagyan ko ng 100,000, ito ngayon yung nag-invest sa 12% per annum. So, 72 divided by 12, ang bank ngayon, sa pera na binigay ko sa kanya, is going to double that 100,000 every 6 years. So, ako na 29 years old, nagdeposito ng 100 sa kanya at nag-invest na niya. Pagdating ko ng 35, ang tinubo niya, ang pera ko maging 200 na doon sa kanya. Sa akin, wala pa din, di ba? Pagdating ko ng 41, yung 100 na yun na in-invest niya, 400 na. Pagdating ko ng 47, 800 na siya. Ako, 200 pa lang ang ibibigay sa akin ng bangko. Yung bangko, naka 800 na. Pagdating ko ng 65, ang bank,
6.4 na yung kanyang tinubo doon sa kanyang investment na 12% per annum. Ako, 400 na. So kung ako ngayon lulugo-lugo, darating sa bangko, Sir, kunin ko na yung aking 100,000 na pinatago sa inyo. Magkano na ba ngayon? Oy, congratulations, sir, 400 ka na. So natuwa naman ako, 400, without knowing na ang bangko para doon sa 100,000 ka, kumita ng 6 na milyon. So alam mo kung bakit maraming bangko sa Pilipinas at sa buong mundo? Ay kasi tayo taga-supply ng pera sa kanila. Bibigyan nila tayo ng kakarampot na tubo, sila naman tutubo ng limpak na limpak, tapos may garang Christmas party at saka Christmas bonus, tayo naman tuwang-tuwa na doon sa 400,000. Bakit? Eh kasi di natin alam eh. Kapag alam mo ba na pwede palang tumubo ng 12%, titiis ka doon sa 4%? Hindi. Kung alam ko lang, in the beginning pa, na dapat ang mga 100,000 na ininvest ko doon sa mga negosyo na kung kani-kanino lang, ininvest ko dapat sa mutual fund at 12% per annum compounded annually, hindi na ako nakipag-away doon sa mga kaibigan ko at mga kamag-anak para doon sa aming negosyo na hindi naman nalugi lang. Ay dapat marami na akong source of income ngayon. For 32 years, for example, kung every year mayroon akong 100,000, o ibig sabihin, mayroon akong 100,000 ngayon working at 12% per annum na bawat isa sa kanila ay dapat magmamature at 6.4 pagkatapos ng 36 years. Bakit natin ito tinuturo sa inyo? Sapagkat kapag ang iyong pera is invested correctly, maging source of income ito. Nung tinanong ko, ano ba yung rule para yumaman? Eh, very simple lang daw ang rule. Ano daw? Kailangan marami kang sources of income. Kaya marami sa atin gustong yumaman ay no? Tanungin natin yung sarili. Ilan ba yung sources of income natin? Sweldo lang? O di sweldo lang. Di ibig sabihin, isa lang ang source of income mo. Eh kung ang rule ay kinakailangan marami kang sources of income, kaya nga gusto nating magnegosyo pero wala namang nangyari. Anong nangyari? Isa lang ang source of income mo, yayaman ka ba? O wag mo na akong tanungin kung bakit hindi ka mayaman. Ay, gusto mong yumaman? Eh di magsimula tayo correctly kahit na late na. Sinupin natin ang bawat 100,000 at i-invest natin correctly so that it will become 6.4 after 36 years kung mayroon pa tayong 36 years na natitira. Ngayon kung wala na, ay hindi na 100,000 na kailangan natin. Ay dapat sa isang taon may 1 million ka na kagad para madali. Yun yung ginagawa natin. Nagkakahog na tayo kasi wala na tayong time. Kung formula ng pagyaman ay kailangan money, time, and rate. Kung wala ka ng time, wala ka ng rate, anong problema? O di maximize earning money. Dito ba sa IMG, pwede natin gawin? Yes. Kapag may money ka, we will teach you how to invest correctly. Dito ba sa IMG, tikita ako? Yes. Paano? Later on, kapag kakasama ka na. Diba? So ano ngayon? Saan natin dapat, dapat i-invest yung pera natin? Para hindi na tayo makipag-away doon sa mga kapartner natin. Very simple lang. Rinig niyo na ba yung mutual fund? Mutual fund is matagal na. At sabi nga, yun yung secret of the rich. Kahit na may negosyo sila, itong mga mayayaman, abay nag-i-invest pa rin pala sa mutual fund. Kasi ang mutual fund ay isang pondo na hindi mo na kailangang bantayan pa kasi may nagmamanage doon. And rate of return is depende kung anong fund. Kung ang fund na gusto mo is bond, that is mga 3.4% kasi safe yun. May mga bond na 6.8% at mayroon 12% up to 22% per annum compounded annually. Ngayon, gusto mo bang malaman kung ano yung mga ito? Siyempre, hindi natin yun matutunan sa isang sitting lang.
at ituturo namin sa iyo na ganito pala yung mutual fund. Di ba? We're going to have a separate one kung saan tuturo natin yan. At dito sa IMG, tinuturo natin yan libre. So gusto mong matutunan paano mag-invest sa mutual fund? Ang mutual fund is investment in stocks kung saan ang mga kapartner mo ay katulad ni na Henry C. at ang kanyang pamilya, ni na Villar, di ba? Ni na Gokong Wei. O ngayon, i-compare mo. Ano yung mas maganda? Yung kapartner mo, yung mga Gokong Wei, o yung mga kamag-anak natin, hindi nga natin alam kung marunong magpatakbo ng kanilang negosyo yon. Siyempre, mas maganda itong mga ito kasi itong mga businessman na ito nandoon na. Pero kahit na mga business sila, nag-mutual fund pa din sila. Bakit? Kasi alam nila ng negosyo ay paakyat, pababa, paakyat, pababa. Kaya yung income na meron ka, i-safety mo na kaagad. Mutual fund na sila. Dati ang mutual fund, 150,000 to 100,000 to open up. Alam nyo ba ngayon, 1,000 lang, pwede ka na mag-open na mutual fund? Dati, kapag ka nakarinig ka ng insurance, para bang itong agent ay nakikita kang malapit ka ng mamatay. O ngayon, kapag kayong nakausap mo, naiisip mo na ito gusto kang i-insure para ikaw ay mamatay, ha? Kailangan magkaroon ka ng malaking pera kapag namatay ka, eh may gana kapag kausapin siya? Hindi. Pero ngayon, bago na yung insurance. Kapag kapatay, meron kang benefit. Kapag buhay ka, may benefit ka pa din. Kaya nga, acceptable na insurance eh. Ang insurance, sabi nga nila, is a very smart investment. Ngayon, gusto mo yung investment, di ba? Gusto mo yung magandang investment, di ba? Eh di mag-insurance ka. Bakit? Eh kasama na yung investment kaya. At kapag ikaw'y namatay, abay may extra pa. Siyempre, hindi mo naman papangarapin o mamatay. Kundi humaba yung buhay mo. Eh, insurance ang kasagutan nun. Ngayon, ang tanong ko, gusto mo mag-invest, may insurance ka ba? Wala. Welcome to IMG. And we're going to look for the best insurance in the market. Para ang iyong insurance, hindi lamang para ikay mamatay, kundi para sa paghaba ng iyong buhay. Now, ang tanong natin is that, ngayon, bata ka pa, hindi ka nga nagpapa-hospital kahit binabayaran ng kumpanya ang iyong healthcare. Sigurado ka bang hindi magkakasakit kapag 60 ka na, 65, 70 years? Sigurado ka bang ayaw mong pumunta sa hospital? Eh ngayon nga, 45 ka pa lang, 5 na yung iyong maintenance medicine? Alam mo, sa tagal ko na din dito sa Saudi Arabia, marami na din akong mga kaibigan na umuwi na. Yung kwento ko sa inyo na dito, pagka kumuha ka ng iyong maintenance, 3 buwan ka agad. Pero nang umuwi ka, konti lang yung dala-dala mong pera, tinipid mo pa. Kung minsan, 3 buwan, hindi ka bibili ng pag-maintenance mo. May mabuti kung abutan ka pa ng 3 buwan kung hindi ka ma-stroke. Yung iba, nakakalungkot. Sapagkat para tipirin ng kanilang maintenance, yung tableta daw, hinahati pa nila. Imagine pag hinati mo yung maintenance mo, ang ibig sabihin nun, hinati mo din yung natitirang buhay mo. Kung pag-uwi mo sa Pilipinas, dapat may 10 years ka pa dahil nagme-maintenance ka. Eh, hinati mo yung tableta mo. And do you think you're going to have 10 years? Suswerte ka na kung mayroon kang 5 years. Eh, hinati mo, maintenance mo, di ba? So, ito ngayon yung yan. Magkaroon ka dapat ng healthcare na kailangan mo pag nag-retire ka. Eh, paano kung 60 ka na? May HMO pa din ba na magbibigay ng healthcare sa'yo? Siyempre, wala na. So, ano ngayon mangyayari? O, di wala ka ng healthcare. Kaya dapat ngayon, kumuha ka na ng healthcare mo habang bata ka pa, mayroon ka pang capacity na magbayad,
para naghihintay ang healthcare sa'yo. Ay tatanong mo, mayroon bang ganyan sa market? Di ba yung healthcare hanggang 60 years old lang yan? Yun nga eh. Ang nakikita at alam lang natin yung 60 years old kasi hindi naman tayo naghahanap eh. Dahil sa turo ng IMD, nakita natin yung healthcare pala. Isang phase, tinatawag natin para sa atin. Di ba? Long-term care ang tawag mo. Now, nakarinig na ba kayo ng iyong mga kasama, bigla na lamang makijet? Pare, pautang naman dyan. Emergency lang. Pang-pa-enroll sa college ng inaanak mo. O kapag ka sinabihan ka ng kumpare mo na ganyan, pautangin mo ba? Huwag mong pautangin. Nagsisinungaling yun. Bakit? Bakit? Yung healthcare, yung education, yung tuition ba ng iyong inaanak para sa college, emergency yun? Kailan ba nag-college yung inaanak mo? Hindi ba pag nag-college yung mga bata, dapat mga 14 years old, 16 years old na? Ibig sabihin, mula nung pinanganak yon hanggang sa nag-16 years old, ay dapat na-prepare mo na yung pang-college niya. Ay dapat ngayon masasabihin ng kumpare mo, pautang emergency dahil pang-tuition ng college tuition ng inaanak mo. Ano yon? Pagkapanganak, nag-college na kaagad kaya emergency? Ay kailangan paghandaan natin yun. Kailangan ba nating bumili ng college plan doon sa mga pre-need na karamihan sa atin dito ay naging biktima at tanong mag-close ang CAP wala na? Mayroon ba ibang paraan para makapag-ipon para sa college ng ating mga anak na kampante tayo at tayo ang may control, hindi yung mga kumpanya na pinagbabayaran natin? Meron. Pero kailangan mag-aral tayo. At paano natin yung pag-aralan? Siyempre, magsimula tayo sa pinaka-basic. May mga opportunity na marami na tayong mga asset, pero alam ba natin na kapag tayo ay nawala, ito yung dahilan ng pag-aaway-away nila? Nakarinig na ba kayo ng mga mayayaman na nag-aaway sila pagkatapos na namatay yung kanilang mga magulang? Nung namatay si Henry C., nung kinaumagahan, alam na ng kanyang mga anak, yung kanilang mga party doon sa kayamanan ng kanilang tatay. Nag-away ba sila? Hindi sila nag-away. Actually, pagkamatay ngayon, kinabukasan, nasa dyaryo niya, distributed na ang kanilang mga property. Gusto ba nating maging ganon kahit na hindi kayo kapamilya ni Henry C.? Dito sa IMG, we can do that. We can incorporate your family assets para kapag kasino ang mauna, board resolution lang, i-distribute na natin yung mga property ninyo. Hindi na kinakailangan na maghanap pa ng maraming korte at abogado para pagdiskusyonan kung paano ito i-distribute. Pag nandito ka sa IMG, ang lahat ng financial needs mo ay masasagot mo na sa sarili mo para ikaw na mag-manage ng sarili mong fund. Yan yung dahilan kung bakit very passionate kami na i-share ang IMG sa iba. Sapagkat naniniwala kami na bawat isa sa atin na gustong i-manage yung ating sariling pera ay dapat mag-aral. At paano natin ito pag-aralan? Hindi mag-IMG ka. Ngayon, kung ayaw mo naman, edi matuto ka sa iyong mga pagkakamali. Paano kung hanggang sa huli, mali pa din ang ginawa mo, katulad ng nagawa ko? Maibabalik pa ba natin ang kahapon? Dito sa IMG, kapag healthcare ang pinag-uusapan, may kapartner na tayo dyan. Kapag life insurance ang paghahanapan, may kapartner na tayo dyan. Kapag ka-investment sa mutual fund ang pinag-uusapan, may kapartner tayo dyan. Kapag gusto mong bumili ng real estate na ikaw na rin mismo ang magiging agent ng sarili mo para at least makatipid ka ng mga agent fees and commission doon kasi ibabalik sa'yo, may kapartner na din tayo dyan. Doon sa mga non-life na insurance requirement natin kasi kahit na ayaw mo magpa-insure, pinapa-insure mo naman yung kotse mo, pinapa-insure mo yung bahay mo,
ikaw na ang maging agent nito. Ayaw mo nun? May mga kapartner din tayo na nagbibigay ng discount sa atin. Kaya kapag member ka ng IMG, ay para kang may isang card kung saan hindi yung mga bibilhin mo na expenses ang iyong discount, kundi sa protection and investment pa lang, may discount ka na. Sabi ko kanina, di ba? Kapag kayo nagmamadali, kailangan may source of income ka. Sawang-sawa ka na ba dyan sa trabaho mo? Paano kung magkaroon ka ng extra 24,000 naman habang nagtatrabaho ka pa? Paano kung magkaroon kang extra 44,000 a month? Paano kung kumita ka ng mga 189,000 a month na nagtatrabaho ka pa? Pwede bang iwanan mo na yung trabaho yan at mag-concentrate ka na lamang sa pagtutulong ng iba para ma-realize nila na kung minsan masyado tayong na-engross doon sa mga diploma na ating natamo sa haba ng ating pag-aaral, yung 2 oras na financial education, nakalimutan na natin. Kaya nga binabalik ng gobyerno natin yan sa ating edukasyon. Kaya ngayon, sa grade 12, mayroon ng financial literacy. Pero ang hamon ko sa inyo ganito. Gusto ba niyong bumalik sa grade 12 para mag-aral ng financial literacy kasi nag-graduate na kayo ng doctorate ninyo pero ang financial education ninyo ay kinalimutan? Siyempre, hindi. O di sino at kaninong responsibility yan? Yan ang responsibility ng bawat member ng IMG. Sapagkat sa IMG, ang bagong posibilidad is tama. We wanted you to start your investment in solid financial foundation na hindi pagkakamali na bubong ang inuuna kaysa ang foundation. We wanted you to bring these financial companies ready. Hindi mo na hintayong uwi ka pa sa Pilipinas. Dito sa Saudi Arabia, pwede ka nang mag-start ng iyong investment sa mutual fund. Pwede ka nang mag-start ng iyong healthcare. Pwede ka nang magkaroon ng iyong life insurance. Lahat ito available sa iyo ngayon. Kung nagmamadali ka, ngayong araw na ito, pwede na nating gawin yun. And we will always be guided all throughout the way. Imagine kapag member ka ng IMG, yung education mo walang putol. Free natin binibigay ang lahat ng mga education materials mula sa workshop natin. Very powerful workshop. Online na yon, ready na kapag ka-member ka ng IMG. May libro tayo, yung ating libro, The Secret of Savings in Building the Future, Your Future. Abay, hindi mo na kailangang maghintay na ipa-door-to-door pa sa'yo. Sapagkat pag member ka, isang click mo lamang, nandyan na sa harap mo kung paano ka i-guide kung tamang pag-invest. Gusto mong ma-check up yung sarili mo financially? Saan ka na nga ba? Ano-ano yung mga ari-arian mo? Ang ari-arian mo bang ito'y nagdadagdag ng cash sa'yo? O bumili ka ng napakalapad na ektarya ng lupa doon, nagbabayad ka ng hurada, sabi natin, o kaya ng real estate property tax. Kung sino-sino na doon ang nakatira at wala ka namang napapala doon kahit magkano. Kapag may emergency ka at ibenta mo yon, ay pwede pang malugi ka kahit na tumaas na yung value noon. Diba? Bakit? Hindi ka nag-financial check-up. Hindi mo alam kung ano-ano na yung mga property mo. Gusto mong maging very effective na teacher ng financial education kasi sawa ka na nung iyong ginagawa ngayon? Abay, we can give you a new career. We can give you a new challenge na magturo sa iba nung na-skip nila. Gusto mong magkaroon ng 100,000 personal accident insurance and dismemberment. Babay, libre lang iyan sa IMG pag member ka. Gusto mong magkaroon ng 50,000 na
life insurance, magbabayad ka lang ng 500. And of course, you make sure na you renew your accreditation every year. Up to 60 years old, may 50,000 na life insurance ka. Gusto mo magkaroon ng libre? Kasi dito sa atin maraming libre. Pag member ka, o libre yung frames, sa'yo, 2 frames sa isang taon kapag ka-member ka ng IMG. Ang iyong lens na lang babayaran mo. Siyempre, yung check-up ng mata mo, libre na din. Kapag ka gusto mo yung libre na consultation sa Kaiser Medical Center, pag member ka ng IMG, o libre na din yun. Hindi lang libre, kundi may access ka doon sa mga kumpanya na kailangan mo. Kailangan mo, sabi mo, yung healthcare products kasi gusto mo magkaroon ng long-term healthcare. Gusto mo magkaroon ng short-term healthcare, yung mga anak mong mga bata pa. Yung mga kaklase mo na katulad mo din malapit na mag-61, gusto nila senior care kasi malaki na yung binabayad nila sa hospital. Abay, dito sa atin, diretso ka na sa Kaiser, hindi ka na maghahanap pa ng ibang agent. Ikaw na mismo magiging agent sa sarili mo, sa mga kaibigan mo. Kaya nga, kikita ka dito eh. Gusto mo mong maging underwriter ng insurance? Ay pwede sa Manila Bankers if you are a member of IMG. Tuturungan ka namin kung paano mag-review, dadalhin ka namin doon sa pagtitikan mo ng exam, hihintayin ka namin hanggang sa pumasa ka at kapag may lisensya ka na, ikaw na yung mag-underwrite sa iyong sarili mong life insurance. O pati yung mga anak mo, ikaw na din ang magiging agent ng life insurance nila. Gusto ba natin yun? I mean, madali lang. Kasi direct access na tayo. Hindi ito ginagawa ng IMG, turo-turo lang dito, tapos bibigay ka doon sa dilim, maghanap ka ng kumpanya mo. Dito sa atin, dala-dala na natin ng kumpanya para hindi ka na mahirapan. Sabi natin, gusto ko mag-invest dyan sa mutual fund kasi sabi ni Tito Joey, maganda daw yan. Yung mga mayayaman dyan nag-invest. Alam mo ba, pag member ka ng IMG, pag nag-invest ka sa mutual fund, wala ka fees, zero. Sa iba, mga 3% ang sisingilin yun. Kapag kumuha ka ng DUL, yung mutual fund na kasama doon sa insurance, 8% ang charges ng mga iyon. Sa atin, zero lang. At para sure na pag nag-member ka ng IMG, naka-start ka na kaagad ng investment, yun doon sa membership na binabayad mo, yung 1,000, i-open na kaagad ng Soldibo Mutual Fund. So kapag na-i-open, ano na lang gawin mo? Di mag-deposit ng deposit ka na lang hanggang kumikita ka pa. Kasi maganda pala yung mutual fund na yan. Kaya lang medyo mahirap din yung application kasi maghahanap siya ng ID, 2 ID na valid. Sa tagal mo na dito sa Saudi Arabia, kahit na senior citizens ID, wala ka pa. Di ba? Pag uwi mo, magpa-process ka pa. Di ba? Kailangan mo yung tax account number. Sa tagal mo sa Saudi Arabia, hindi mo na nga maintindihan ano ba yung tax account number o TIN na iyan. Di ba? Hindi mo alam na sa Pilipinas pala, pag nagtrabaho ka, ang tax identification number na doon. Wala na yan, ganyan. Direct na kaagad para hindi ka na mahirapan. Wala ka ng excuse ngayon na hindi makapag-save at makapag-invest sa mutual fund. Di ba? O kung gusto mo naman, medyo may kayabangan ka at gusto mo, sabi mo, wala nang ganyan, direct na tayo sa stock investment. O dito sa atin, madali lang mag-open ng account. Di ba? Kasi kasama natin yung isa sa pinakamagandang platform in stock the trading if you wanted to trade o kaya direct investment. Yung online trading natin, yung MyTrade under Abacus. O kung may mga problema tayo dun sa sakit-sakit sa tuhod, gusto mo yan, meron tayong Ozone, no? Bagong therapy ito na galing ng mga sakit-sakit sa tuhod, sa mga kaso-kasuan kapag medyo nagbumabata na tayo. Diba? May 1,000 na discount ka diyan. Kung gusto mong i-promote ang IMG at ang kanyang mayroon tayong online health
Kasi sa panahon ngayon, sabi kung gusto mo daw magnegosyo at gusto mong yumaman, kailangan kahit natutulog ka, nag-i-income ka. Kaya ginagawa natin sa IMG, mayroon din tayong online portal para at least kung gusto mong gamitin yon, baka kahit natutulog ka, magkakaroon ka ng opportunity of earning. May mga interested na magpakuha ng healthcare, ikaw yung magiging agent, edi may commission ka. Sarili mong kotse, bahay, kapag pina-insure mo, fire insurance, motor insurance, hindi ka na kailangan maghanap pa ng agent kasi ikaw na mismo ang agent through IMG. Ano ba? Sa sarili mong insurance, premium, ibabalik pa sa iyo yung 10% minus 10% na withholding tax. So, hindi nakatipid ka. Saan ka nakakita na sarili mong insurance ay nakatipid ka pa? Pag bibili ka ng real estate, basta sa SMDC, Ayala, DMCI, bibili ka ng mga 3 milyon na kondominium. Kung ibabalik sa iyo mga 50 mil, iiyak ka pa ba? Siyempre matutuwa ka. Abay, pwede na ng pambili ng kama yun. Di ba? O ayaw mo ng kondominium ang bibilhin. Ay, yun doon sa mga advance mag-isip. O di, memorial lot na. Kasi kahit anong gagawin mo, anyway, pupunta rin lang naman tayo sa mga memorial lots. O di, bumili ka na ngayon. At least alam mo na kung saan ang huling hantungan mo. Yun nga lang, kung nasa Batangas ka. Eh kung hindi ka taga doon, o kung hindi ka taga doon, pwede naman investment lang kasi magandang investment ang mga memorial. May mga kapartner din tayo like marketing guru, si Joe Mar, si Alan Ngo as email marketer, si Sean Asino para pagsusulat ng libro. Kung gusto mong real estate na mga foreclosed property, mag-buy and sell doon, at gusto mong matuto yung mga iyan, dahil kapartner natin sila, 20% to 10% ang discount mo sa mga classes nila. At yung mga tao naman na gusto bongga ang kanilang pagpanaw sa mundo, abay, wag nang mag-alala. Di ba? Kasi yung mga maiiwan natin, hindi na mahihirapan mag-prepare ng ating itinerary. Kung saan ka dadaan, iikot sa plaza, kung ano yung ihanda para sa burol mo. Kasi free na lang yun gagawin ng Everest para sa atin pag member ka. Free service yan, di ba? O sa iba, binabayaran yan. O sa atin, hindi. Pero yung service lang, ibig sabihin, pag sa schedule, yun bang mga dapat gagawin mo para ibuburol at lilibing yung ating kapamilya. Pero hindi ata applicable ngayon yun sa COVID-19. Kaya ano ngayon, saka na natin pag-usapan pagtapos na yung COVID. Yung sinasabi ko sa inyo na lawyer natin, kung saan nag-i-incorporate, yung iba nagbabayad ng 50 mil para magkaroon ng corporation, o dito sa atin 18,000 lang yan. Yung gustong bumili ng car, gusto magkaroon ng maraming discount, o mag-member na kayo ng IMG. Diba? Pag nag-member ka ng IMG, maghanap na ka ng pinakamahal na kotse, bibilhin ng IMG yun sa iyo ng mas mura, o di nakatipid ka. Di ba? Sabi natin, gusto ko, ako sa tagal ko na naghanap ng magandang negosyo, ang aking natagpuan, puro naluluging negosyo. Ito palang IMG, mayroon na sarili negosyo, madali na lamang. Saan ang negosyo niya? Nasa financial industry. Saan yung financial industry yan dito? Ay pumunta ka sa Makati, nakikita mo yung mga matataas na building na yon. Yun yung mga offices at ng mga bangko, ng mga insurance company, ng mga healthcare, ng mga mutual fund. Di ba nakita mo ang gaganda ng building nila? Ang mamahal din ng mga sweldo ng mga iyon. Kasi isa sa mga pinakamalalaki magbigay ng incentives ay ang financial industry. Kaya nga tayo bayad ng bayad sa kanila. Magpabangko ka, bayad ka ng fees. Pagka ikaw nagpa-insure, bayad ka ng insurance fees. Pag ikaw nagpa-healthcare, bayad ka nila. Lahat sa ating kanya, bayad. Ngayon, kapag ka-member ka ng IMG, pwede ka nang mag-business. Imbis na ikaw yung magbayad, ikaw binabayaran. Di ba?
Anong gagawin mo? Abay, magturo lamang. Kapag ikaw ay very successful in life kasi nag-invest ka ng mas maaga, o di yung iyong example ang ating susundin. Kung ikaw naman ay failure dahil ang ginawa mo is gastos ng gastos, pasarap lang noon, at pag ikaw ay nag-retire ka nga, o di mag-financial industry ka lang, sabihin mo sa kanila na daanan ko na ang lahat ng saya, kaya hirap na yung ginawa ko ngayon na nag-retire na ako, wag niyo akong tularan. O di lahat tayo financial educator. You can earn, learn, and also share in financial industry. Diba? At syempre, katulad ng ibang mga kumpanya, we wanted you to travel the world, pero hindi sa expense nyo, sa expense ng IMG, kung makatulong kayo ng marami. May mga reward din tayo para at least ngayon, palagi kang high. Diba? Inspired ka lagi. Ha? Hindi na maghihintay na isang buwan pa para magkaroon ng employee of the month. Oh, kung ngayong araw nag-perform ka, malaki na kagad at maraming natulungan mo, we will recognize you. We'll recognize you with your pin, we will recognize you with the watch, we'll recognize you with a ring, we'll recognize with your car. Yes, car. Nagbibigay din ng IMG ng car kapag ka marami kang natulungan. And then, kahit na ikaw ay retire na, hindi ka magbibili ng iyong HMO, kapag ka ikaw ay nasa IMG, we will provide you an HMO. Kaka-affiliate lang natin sa Palawan Express, partner na natin sila. Kaya may mga discount tayo pag nagpapadala doon. Pero ang pinakamaganda talaga nito is that yung mga bayarin natin, ating mga insurance, bayarin natin para sa healthcare, ay madali na nating mababayaran sa Palawan Express kasi kung minsan ang mga bangko ang haba ng pila, di ba? Ang haba, ang layo sa ating place. Pero itong mga Palawan, may mga offices silang malapit sa atin. O kapag ikaw ay nagbayad, nagpadala doon, ang regular fees nila 15 sa atin, 5 na lang every 500. O di mas mura-mura, di ba? Nakamura ko na malapit na kasi ka-partner natin sila. So anong gusto natin? Gusto natin na we do our own investment. Bakit? Sapagkat walang magmamalasakit sa atin kundi ang ating sarili. In the end, gusto natin na maging money manager. Sapagkat kung ngayon nagtatrabaho tayo to take and to earn money, dapat marami tayong pera so that money will be working for us. Pero hindi ito mangyayari kung hindi tayo mag-start. So ang tanong, ready ka na ba para maging own money manager mo? Ready ka na ba na patuloy na mag-aral para lalong mapaganda ang iyong financial status sa buhay? Join us. Napakamura lang. $175. O kaya kung sa Pilipinas ka, 5,500, may 1,000 na fund ka na noon, mutual fund. At anong gagawin natin? Very simple lang, di ba? Tamang pag-i-invest, ang sabi natin, solid financial foundation. Di ba? Huwag kang magsimula doon sa taas. Saan ka magsisimula? Sa baba. Bakit? Sapagkat yung healthcare, yung insurance, nag-i-expire iyon. Sino pa yung magbibigay sa iyo nung healthcare ng insurance kung 60 years old ka na? Kung bago ka umalis, kailangan mo munang maghaplos ng efficient oil o kaya omega painkiller, di ba? O kaya naman, kapag sumakay ka sa jeep, alam na senior citizen ka na kasi amoy Vicks ka palagi. O kapag ganyan na yung iyong amoy, makakakuha ka pa ba ng healthcare, ng life insurance? Hindi na. Kaya habang maaga, kunin natin ito. Sapagkat pag dumating yung time na kailangan natin ito, wala nang magbebenta sa atin sapagkat sa financial industry, may mga time kung kailan mo siya kukunin. So in the end, very simple lang. Gusto mo na mag-start ngayon ng iyong investment and correct investment, pwede ka pang magkaroon ng discount
dahil member ka ng IMC. At syempre, palagi tayong may kasamang mga libro, may kasama tayong mga educational material kasi nga, ang business natin is educating the future of our investors. So, in the end, very simple lang naman ang gusto natin. Magkaroon tayo ng isang masaya na retirement. Sasaya lamang tayo kung napaghandaan natin ito ng maaga. Kung late ka na, hindi late yon sa IMG. Kasi hanggat makapag-start ka ngayon, may bukas pa. Good morning po, galing sa Jeddah, Saudi Arabia.